Welcome to Donmar TV News Channel. Unreasonable o hindi makatwiran ng pagkakaantala sa paglalabas ng resulta kaugnay sa pinag-isang disqualification cases laban kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang pahayag ni Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon. Ayon kay Guanzon, January 17 pa niya isinumite ang kanyang boto na pumapabor sa pagkakadisqualify ni Marcos. Naniniwala si Guanzon na may moral turpitude sa hindi paghahain ni Marcos ng income tax return mula noong 1982 hanggang 1985. Batay sa Section 12 ng Omnibus Election Code, diskwalipikado ang sinumang nahatulang makulong ng higit 18 buwan o nahatulang guilty sa anumang krimen na may moral turpitude, maliban na lang kung nabigyan ng plenary pardon o amnesty. Malakas ang kutob ni Guanzon na may nang-iimpluwensya sa mga commissioners base umano sa mga impormasyong kanyang natatanggap. Bukod kay Guanzon, si Aimee Ferolino at Marlon Cascuejo ang mga commissioners sa First Division na humahawak sa kaso. Sabi ni Guanzon, tila hinihintay muna ang kanyang pagreretiro sa February 2 bago ang paglalabas ng desisyon ng ponente. Sa paniniwalang mai-invalidate o mapapawalang bisa nito ang kanyang boto. Bagay na hindi anya maaaring mangyari dahil nga isinumiti niya na ang kanyang opinyon kaugnay sa kaso na alam ng COMELEC Chair at iba pang commissioners. Si Commissioner Aimee Ferolino umano ang ponente na inatasang magsulat ng draft resolution. Hindi na nagbigay ng komento si Ferolino dahil posibleng labag-an niya ito sa sub judice rule habang hinintay pa ang magiging pahayag ni Commissioner Marlon Cascuejo. January 17 pa dapat inilabas ang desisyon sa kaso laban kay Marcos. Panawagan ni Guanzon, huwag nang pakialaman ang desisyon para maibaba na ang resolusyon sa kaso at maiakyat na sa Korte Suprema na siyang pinal na magdedesisyon. Ibinunyag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na bumoto siya pabor sa disqualification case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Guanzon na mayroong moral turpitude at nakabatay sa batas ang disqualification petition laban kay Marcos. Isaan niya sa pinagbatayan ng kanyang opinyon ay kung nakapagbayad ba sa korte si Marcos sa tax deficiency. Sa isinagawang pagdinig, sinabi noon ng kampo ni Marcos na nakapagbayad sila sa Bureau of Internal Revenue. Samantala, hinala naman ni Guanzon, tila hinihintay lamang ang kanyang pagreretiro sa ika-2 ng Pebrero bago ilabas ang desisyon. Ang kampo naman ni BBM, hihintayin na lang muna ang desisyon ng COMELEC bago magkomento sa issue. Yung Partido Federal daw, ito po yung partido ni BBM. No. Ito yung partido ni BBM. Gusto daw paimbestigahan si Guanzon at mapagalitan raw, masanction para sa illegal na disclosure ng boto sa disqualification case. Alright, first, gusto ko pong linawin na sinabi daw mismo, according sa balita po ng Philippine News Agency, ibinalita na yung kay Guanzon na to, yung Guanzon daw na yung kanya ay dissenting opinion. Ibig sabihin po ng dissenting opinion kontra sa majority opinion. At ang kanyang dissenting opinion ay i-disqualify si Bongbong Marcos. So ibig sabihin, ang majority opinion, yung kabaliktaran, yung hindi i-disqualify si Bongbong Marcos. Ay. Anong kinakabahan? Sinabi nga ni Guanzon na dissenting opinion siya eh. Anong kakabahan? Si Guanzon nagsabi mismo na talo siya. Paano kakabahan? Guys, libreng maging tanga pero huwag naman karirin. Diba? Magtira naman kayo para sa iba. Sinabi na ni Guanzon dun nga sa live niya, according sa Philippine News Agency report, na it was a dissenting opinion. Ano ibig sabihin ng dissenting? Ibig sabihin po nun, yun po yung minority opinion. Ang minority opinion ay i-disqualify si Marcos. So ano ang majority opinion? Yung hindi siya i-disqualify. Diyos ko, ito Jimmy, nasan ka, Jimmy? Jimmy, nasan ka? Pag kailangan kita, Jimmy. Alright, let's go. So, ganareng. Bardagulan. Totoo, sabi ni Serin, bardagulan. Actually, bardagulan yung nangyayari. So, ang mga bakla, literal niya, as in pag may bardagulan, ito syempre ako parang guys.
Parang kung ganyan, no? Parang ganun ako, guys. Okay, let's go, Jimmy. Tara na, Jimmy. Okay, so ang Partido Federal daw, gustong ipa-imbestigahan si Guanzon at ma-sanction para sa illegal daw na disclosure ng disqualification vote. Ayan si Rowena Guanzon, nakasimangot. Next. Manila, Philippines, yung Partido Federal ng Pilipinas noong Biyernes ay nagsabi, ay hiniling sa Commission on Elections na imbestigahan si Commissioner Rowena Guanzon para sa paglalabas ng kanyang boto sa pending disqualification suit laban kay presidential candidate Bongbong Marcos. Sabi po ni abogado, ni attorney George Briones, General Counsel po ng Partido Federal, na dapat daw po si Guanzon ay madisbar, kasama na ang forfeiture, ibig sabihin pagkansela ng kanyang retirement benefits at lifetime pension para sa illegal na paglalabas ng kanyang boto sa disqualification case laban kay Marcos na pending pa sa First Division ng COMELEC. Ang Partido Federal daw ay nagre-request na yung COMELEC Unbank ay mag-conduct ng administrative investigation sa lalong madaling panahon laban kay Guanzon para daw sa paglabag sa canons of judicial ethics and code of judicial conduct bago ilabas ang kanyang retirement benefits. Yun ay ayon kay Briones. Si Guanzon nung Huwebes ay sinabi sa 2 TV interviews na bumoto siya na i-disqualify, na ibig sabihin ay i-grant yung mga petition laban kay Marcos. Sinabi rin niya na mayroong isa daw makapangyarihan na tao na nakikialam sa paglalabas ng main ruling. Sinabi po ni Briones, yung abogado ng Partido Federal, na yung announcement daw ni Guanzon na ginawa bago yung paglalabas ng yung opisyal, yung parang main, yung ponensya ng desisyon ng division ay nagka-cast daw ng cloud of suspicion. So parang basically nag-encourage daw sa public na magduda. Anyway, yada. Next. Eto, Jimmy. So sabi, si Briones daw, kaya, eto. Mali daw, sabi ng Philippine Star, mali daw na kinlaim ni Briones na ano ba ito? Ba't may editorialization? Philippine Star, next. Ano ba nangyayari? Alam ko na po naman may mga dilaw sa Philippine Star. I get that. Pero tama ba namang i-editorialize nyo? Yung sabi, Briones, however, wrongly claimed that Guanzon submitted her ponensya. Kasi daw, yung commissioner sinabi lang sa kanyang TV interviews na nag-file siya ng kanyang opinion. Sa isang parte pa ng statement, yung si Briones daw nag-claim na nileak daw ni Guanzon yung kanyang dissenting opinion, pero hindi alam kung yung boto ng commissioner na i-disqualify kay Marcos ay dissenting kasi daw yung main resolution daw or ponensya has yet to be promulgated. Philippine Star, ipack-check nyo nga yung sarili nyo. Ang sabi nga ni Guanzon, dissenting opinion yung kanya. Sinabi niya sa live. Kasalanan ba ni Briones kung hindi kayo marunong maglinis ng tenga? Ayan o. Kunin ko nga. Diyos ko. DNA. Joseph. Philippine Star, nagmaasim pa kayo. Mali din na may balita ninyo. Ngayon ko lang nakita eh. Sabi ni Guanzon, sa totoo lang, meron akong dissenting opinion na ready na nung January 17 kasi niraffle namin yung disqualification